Ako ang inyong Lolo Pael. Ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Ano? Bakit hindi mo muna ako kinonsulta sa bagay na yan? Basta-basta ka nalang nagdidesisyon. Hindi mo ba talaga ako pinahahalagahan? Yung opinyon ko? Hindi naman sa ganon. Intindihin mo naman sana yung sinasabi ko. Pansamantala lang naman to eh. Ayaw mo ba nun? May makakasama yung mga bata habang wala tayo? Basta! Hindi ko gusto yung hindi mo pinaalam yung bagay na yan. Gusto nyo lang ba na tanungin mo muna ako kung payag ba ako na patirahin yung kapatid mo dito sa bahay natin? Pasensya na talaga. Hindi ko kasi matanggihan yung pakiusap na magulang ko eh. At saka, pansamantala lang talaga yung pagtira ng kapatid ko sa atin. Maghanap kaagad siya ng trabaho. Sa tingin mo kaya maniniwala ko na maghanap yun ng trabaho? Sa batugan na kapatid mo? Yung alam lang kumain, matulog at masakatin ng ulo ng mga magulang nyo? Umidad na lang siya ng 30 anyos, hindi pa nakakaranas magbanat ng buto. Kaya siguro gusto ng mga magulang mo na ipaako sa'yo yung kapatid mo dahil sumuko na rin sila. Hindi naman sa ganon. Kaya gusto ng kapatid kong tumira dito sa atin kasi gusto niyang dito maghanap ng trabaho. Ay, ewan ko sa'yo. Basta hindi ako papayag. Pinal na ang desisyon ko. Tinalikuran na siya ng kanyang galit na asawa. Napapahagod na lang sa batok si Phil. Lalo tuloy sumakit yung ulo niya. 10 taon na silang mag-asawa ni Crisanta. 2 taon din silang nakapisa noon sa kanyang mga magulang. Pero bumukod rin sila kasi hindi makasundo ng asawa ang kapatid niya. Maliban pa sa walang natitira sa sahod nila. Kahit nakabukod na sila, patuloy pa rin naman ang pagsuporta niya sa pamilya na hindi naman pinakikialaman ng asawa. Pinalipas muna ni Phil ang init ng ulo ng asawa bago ito muling kinausap. Mahal, galit ka pa ba? Sorry na mahal. Alam mong ayaw kong nag-aaway tayo ng ganito eh. Sino ba nag-umpisa? Sino ba naglihim? Sorry na, okay? Patawarin mo na ako. Sorry kung hindi ko muna sinabi sa'yo. Pero sana maintindihan mo ko. Nawalan lang talaga ako ng pagpipilian eh. Hindi naman ako galit sa pamilya mo Kita mo nga wala kang naririnig na kahit na ano sa akin, kahit suportan mo pa sila habang buhay. Ang sa akin lang, minsan ko nang naranasan na nakasama sila sa iisang bubong. Huwag mo naman sanang muling iparanas na makasama ulit yung kapatid mo sa iisang bubong ulit. Pansamantalang halang Nangako naman yung kapatid ko na habang wala pang trabaho tutulong dito sa bahay. Di ba, balak umuwi ni Manang Magda sa kanila kasi may sakit yung asawa. Di, kapatid ko na muna yung magbabantay sa mga bata habang hindi pa bumabalik si Manang Magda. At least, tiyuhin ng mga anak natin yung mag-aalaga at titingin sa kanila. Bumuntong hininga naman si Crisanta habang tinitingnan ang refleksyon ng asawa sa salamin na nasa harapan niya. Pero kung talagang ayaw mo, okay lang naman. Tatawagan ko na ngayon si nanay para sabihin na hindi maaring tumuri rito si Ryan. Muling bumuntong hininga si Crisanta. Nang akmang hugutin ng asawa ang cellphone nito sa bulsa, inawat niya ito. Okay, pero pansamantala lang Kapag bumalik na si Manang Magda, kahit wala pa siyang nakukuhang trabaho, kailangan na niyang umalis dito sa bahay. Talaga? Nako, salamat mahal. Sabi ko na maintindihan mo rin ako Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko sa kapatid ko yung kondisyon mo. Tipid lang nang ngumiti si Crisanta sa asawa na kitang-kitang kasiyahan sa naging desisyon niya. Niyakap pa siya nito. Kahit papaano'y nauunawaan niya ito. Batid niya na namimiss na nito ang pamilya lalo na ang nag-iisang kapatid nito. Nang araw na umalis si Manang Magda pauwi sa kanilang probinsya para alagaan ang asawang may sakit, yun din ang araw ng pagdating ng kapatid ni Phil mula sa probinsya.
Nakapaskil na ang pilit ng ngiti sa mukha ni Crisanta nang dumating si Ryan. Nasa isang tabi lang siya habang masayang nagkukumustahan ang magkapatid. 3 taon din tayong hindi nakita, kuya. Para kang tumanda ah. Ikaw talaga. O ano, kumusta sina tatay at nanay? Ayos naman sila. Malalakas pa naman. Nagpadala nga sila ng mga pasalubong para sa inyo eh. Matapos ang mahabang usapan ng magkapatid, binalingan naman ni Ryan ang hipag. Oh, Ate Chris, kumusta ka na? Maganda ka pa rin ha, at parang hindi tumatanda ha. Hindi ka pa rin nagbabago. Hanggang ngayon magaling ka pa rin mambola. Uy, hindi yung bola ha, totoo yun. Ang mabuti pa magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Alam ko pagod ka eh. O sige. Ay, teka. Nasaan nga pala yung mga pamangking ko? Mamaya ko na sila ipapakilala sa iyo sa hapunan. Nag-aaral kasi ng leksyon yung dalawa at yung bunso natutulog pa. O sige. Magpapahinga muna ako ha. Mahal, sasamahan ko lang siya sa kwarto niya ha. Nang tumalikod ang magkapatid, napalis naman ang ngiti sa mukha ni Crisanta. Inayos na rin niya ang mga dalang pasalubong ng bayaw. Malapit lang sa kusina yung kwarto na gagamitin pansamantala ng bayaw niya. Magiging komportable ka naman siguro dito, no? Mamaya ibababa ko na lang yung electric fan sa kwarto namin. Kwarto ba to nung umalis niyong kasambahay? Hindi. Walang may-ari nito. Si Manang Magda sa kwarto yun ang bunso namin natutulog. Ganun ba? Okay na rin to kahit maliit lang. Saan mo nga pala balak mag-apply ng trabaho? Hindi ko pa nga alam eh. Saan ba maganda mag-apply? Marami kang maaaring pasukan rito. Basta huwag ka lang maging mapili. Ay, oo nga pala. Dala mo ba yung mga requirements mo? Baka matulungan kita na maipasok sa kumpanyang pinapasukan ko. Hindi ko dali. Sabi nila nanay ipapadala na lang daw nila. Ha? Pwede ba yun? Oo, sabi nila Parang biglang sumakit ang sentido ni Phil. Lumingon pa siya sa bukas na pinto ng kwarto. Nag-aalala kasi siya na baka narinig ng asawa yung pinag-uusapan nila magkapatid. Muli niyang binalingan ng kapatid na nakahiga na sa kama habang nakaunan ang 2 braso sa ulo. Ito kasi yung napag-usapan namin ni Ate Chris mo. Habang wala ka pang trabaho, ikaw na muna yung titingin sa mga pamangkin mo. Bigla namang napabangon si Ryan sa kama at napatitig sa kapatid. Ano? Gagawin niyo akong yaya? Kaya niyo ako pinapunta rito? Oo, teka muna. Bago ka magsalita, pakinggan mo muna yung sasabihin ko. Okay, sige. Habang hindi pa bumabalik si Manang Magda galing probinsya, ikaw na munang papalit sa kanya. Madali lang naman ang gagawin mo Mababait naman yung mga bata. Ang Ate Chris mo naman ang nagluluto at madalas rin na work from home lang siya. Wala lang talaga kaming makuha na kapalit ni Manang Ay, bakit naman ako pa? Hindi nga ako nag-aasawa kasi ayoko nga mag-alaga ng anak Mag-aalaga naman pala ako ng pamangkin. Yung bunso lang naman yung titingnan mo at ihahatid sa eskwelahan. At half day lang naman yung pasok nun Yung dalawa maghapon sa eskwelahan nila. Sige na, pumayag ka na. Yung kasing kondisyon ng ate mo para payagan ka na tumira rito Paano yung pag-apply ko? Sa tingin mo kaya makakahanap ka ng trabaho na hindi mo dala yung mga requirements mo? Di ba sinabi ko nga na isusunod na lang ni nanay dito yun? Di habang wala pa, bantayan mo muna yung pamangkin mo. Ay, naku naman. Wala naman yata akong pagpipilian Meron naman. Yun kung makakahanap ka kagad ng trabaho. Nang hindi na sumagot ang kapatid, iniwan na ito ni Phil. Naabutan niyang nagluluto na ng hapunan ng asawa. O anong sabi? Pumayag ba yung kapatid mo? Oo naman. Tuntua nga siya at mahilig din yun sa mga bata. Maghanap na rin ako ng kapalit ni Manang. Baka matagalan siya sa kanila
At yung kapatid mo baka makahanap kagad ng trabaho yun. Baka matagalan pa siya bago makapag-apply eh. May kulang pa kasi sa requirements niya. Excited na nga sana na magtrabaho kaso kulang pa yung dala niyang requirements. Isusunod na lang daw ni nanay eh. Ganun? O sige, magtatanong na rin ako sa mga kakilala ko baka may alam sila na pwedeng pasukan ng kapatid mo. Siguro naman hindi na siya mapili sa trabaho ngayon, no? Ay, hindi na. Sabi nga niya kahit ano pang trabaho, basta marangal. Napangiti naman si Crisanta. Malapit na rin siyang makumbinsi na talagang nagbago na ang kanyang bayaw. Sa hapunan, ipinakilala ng mag-asawa sa mga anak ang kanilang tiyo Ryan. Oh, kumusta kayo mga bata? Bati tayo Pansamantala ako munang magiging yayo nyo. Ngumiti at bumati naman ang mga bata na edad 10, 8 at 4 na taong gulang. Nag-iisang babae ang bunso ng mag-asawa. Habang naghahapunan ay panay ang kwento ng magkapatid. Si Crisanta naman ay pangiti-ngiti lang habang nakikinig sa usapan nila. Nang matapos silang kumain, si Ryan na ang nagpresentang magligpit ng pinagkainan. Inasikaso na lang ni Crisanta ang mga bata. Kinausap din niya ang mga ito habang nasa kwarto. Mabait naman ang Tito Ryan nyo. At saka, pansamantala lang naman habang wala pa si Manang. Magpakabait kayo sa kanya ha. Pakitunguhan nyo siya ng maayos katulad ng kay Manang. Sabay-sabay naman na sumagot ang 3 mga bata sa kanya. Isa-isa na niyang hinalikan ng mga ito at saka pinatulog na. Lunes kinabukasan, maaga na naman ang pasok nila. Naabutan niyang nanonood ng TV si Ryan sa sala. Bigla itong napatayo at nahihiyang tumingin sa kanya. Ate, pinakialaman ko na yung TV nyo Ang laki. Mas malaki pa sa TV sa probinsya namin. Okay lang. Huwag kang mahiya kung gusto mong manood. Bihira lang naman namin yung panooran Buti nga nagagamit na. Bakit Hindi ba nanonood yung mga anak nyo ni Kuya? Pinapayagan ko lang silang manood kapag walang pasok. Siya nga pala. Saan ang kuya mo? Lumabas siya sandali May kausap sa cellphone. Marahang napatango-tango si Crisanta kasabay ng pagsulyap sa labas ng bintana. Kita niya kasi ang asawa na palakad-lakad habang hawak ang cellphone. O sige, maiwan na kita. Puntahan ko lang ang kuya mo. Ay, oo nga pala. Magsabi ka lang kung may kailangan ka pa ha. Oo te. Salamat ulit at pinayagan niyo ako na tumira dito. Matipid ng ngiti lang ang isinukli rito ni Crisanta bago tinalikuran. Nadatnan niyang wala ng kausap ang asawa at nakatingin sa kawalan. Oh, may problema ba? Biglang napalingon si Phil sa asawa na nakatayo sa kanyang likuran. Wala to. Tungkol sa trabaho lang. Ganun ba? Hindi ka ba aakit sa kwarto natin? Ay, sige na, mauna ka na. Susunod na lang ako mamaya. Kakausapin ko lang si Ryan. Okay, sige. Sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso na si Crisanta sa kwarto nila habang nagpaiwan naman si Phil sa sala. Nakausap ko si nanay. Balak mo lang palang magbakasyon dito. Paano? Kasi pinagtabuyan na ako ng mga magulang natin sa bahay. Hindi ka nila ipinagtabuyan. Ang gusto lang nilang mangyari ay matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Aba, 3 buwan na lang 31 ka na. Hanggang ngayon wala ka pa rin matinong trabaho. Ano magagawa ko? Mahirap naman talaga maghanap ng trabaho lalo na sa atin. Walang mahirap sa taong matyaga at pursigido sa buhay. Hindi kasi ako kasing swerte mo sa paghahanap ng trabaho Ang sabihin mo, batugan ka lang talaga. Huwag mo naman akong matahin, kuya. Kesyo may maganda kang trabaho. Hindi kita minamata. Sinasabi ko lang yung totoo. Kapag dumating yung mga requirements mo tutulungan kita maghanap ng trabaho.
tutulungan din kita na makahanap na matitirhan. Hindi ka pwede habang buhay dito sa amin. Para mo na rin ako itinakloy sa mga sinabi mong yan eh. Dalawa na nga lang tayo magkapatid eh. Sana maintindihan mong sitwasyon ko. Pamilyado na akong tao. Hindi sa lahat ng oras lagi lang kitang susuportahan sa mga kailangan mo. Mabuti nga mabait si Ate Chris mo eh. Hindi niya ako pinigilan na padalhan ng mga magulang natin ng pera. Bakit ka naman niya pipigilan eh? Asawa mo lang naman siya. Hindi naman niya pera yung ibinibigay mo sa amin. Kahit na pera ko pa yung pinapadala ko, meron siyang paki doon. Sadya lang talaga mabait ang ate mo. Kaya sana naman, habang nandito ka sa amin magpakatino ka. Huwag mong bibigyan ng dahilan ng ate mo na maggalit at mapalayas ka rito, ha? Pinaikot pa ni Ryan ang mga mata niya bago sumagot. Pumayag na nga ako maging yaya ng mga anak niyo, di ba? Maliit na pabor lang yun kumpara sa pagtira mo dito. Ayan ka na naman eh. Wala pa nga akong isang araw dito sa bahay niyo, puro na lang sumbat ang naririnig ko sa'yo. Hindi yung panunumbat. Ay nako, mabuti pa tapusin na natin tong usapan na to. Huwag ka na magpuyat ha. Tumayo na si Phil at umakyat na sa kanilang silid. Kainis. Kala ko pa naman masarap ang buhay ko dito. Gagawin lang pala akong yaya ng mga batang yan. Mababait daw. Mukhang makukulit at spoiled. Pilit na lang iwinaksi ni Ryan ang inis na nararamdaman ng mga oras na yon. Nag-focus na lang siya sa panonood ng TV. Samantala, sa kwarto ng mag-asawa, kinausap muli ni Crisanta ang asawa. Okay lang ba talaga na ipagkatiwala natin yung mga bata kay Ryan? Oo naman At saka pansamantala lang naman Gusto na nga ni Ryan na mag-apply ng trabaho Sabi ko lang hintayin muna si Manang Magda. Huwag mong sabihin na wala kang tiwala sa kapatid ko. Hindi naman sa ganon. Kaya lang di ba wala naman siyang karanasan sa pag-aalaga ng bata? Oo nga. Pero mabait naman siya sa mga bata Yun ang importante. At kapamilya pa natin. Kaysa kukuha tayo ng ibang tao, di ba? Ay, sa bagay nga. At saka baka 2 linggo akong work from home. Mababantayan ko rin naman kahit paano yung mga bata. Yung bunso lang naman natin ang inaalala ko Kalikutan na edad. Kaya kailangan talagang lagi nakatutok yung mga mata rito. Oy, sige. Sasabihan ko ulit si Ryan. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano ha. Sige na, magpahinga ka na. Tumango lang si Crisanta. Maya-maya natulog na rin siya. Walang kamalay-malay ang mag-asawa sa mga ginagawa ni Ryan ng mga oras na yon. Daming laman ng rep Hindi na rin ako lugi kung sakaling dito lang ako sa bahay. Kakain na lang ako hanggat gusto ko. Kanino kaya itong mga biskwit na ito? Mukhang masasarap Di kaya mga baon ng mga bata? Di naman siguro mamasamay ng hipag ko kung kukuha ko. Sinabayan pa yun ng mahinang tawa ng binata. Lahat ng pagkain na naroon ay tinikman niya. Lahat. Kinabukasan, maagang gumising si Crisanta para magluto ng almusal. Pagbukas ng ref, nagtaka pa siya dahil magulo ang nasa loob. Agad na buo ang hinala niya. Kararating lang ng mokong na yun. Mukhang ni-raid na yung buong ref Naiiling na lang na naglabas siya ng mga ulam at saka yun isinara. Nang makatapos magluto, ginising na niya ang mga bata. Ang asawa naman ay kasalukuyang naliligo. Maya-maya, lumabas na rin ang asawa na nakabihis na at ang mga anak. Ako na maghatid sa 2 bata sa eskwelahan. O sige, ako na lang ang maghatid kay Chloe. 8 pa naman ang pasok niya Papasundo ko na lang kay Ryan. 9 kasi ang oras ng trabaho ko O sige, gigisingin ko siya bago kami umalis. Gusto sanang banggitin ni Crisanta yung tungkol sa ginawa ng kapatid nito sa ref. Pero minabuti na lang na palampasin na lang niya muna yon. Nang makatapos mag-almusal ni Phil, pinunta na nito ang kapatid sa kwarto. Makailang ulit niya itong tinawag pero hindi ito tumitinag.
Nilapitan na niya ito at niyugyug ng malakas. Ano ba? Natutulog pa yung tao eh. Uy, bumangon ka na dyan oh. Wala ka sa bahay para umasa ka ng ganyan ha. Bumangon ka na. Bumangon ka na sabi at may sasabihin ako sa'yo. Kita naman ang pagkayamot sa binata nang maupo sa kama. Ano ba kasi yung sasabihin mo? Pwede naman natang mamaya na yan eh. Tutulog pa yung tao yo. Ay nako. Paalis na ako. Hindi ko na yun masasabi mamaya. Sige na, umayos ka na. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Una. Ano ba kasi yung sasabihin mo? Pinatatagal pa eh. Gusto ko pang bumalik sa pagtulog no? Mamayang 10, sunduin mo si Chloe sa eskwelahan niya. Malapit lang naman yon. Ang ate mo, dito lang sa bahay magtatrabaho ngayon. Huwag mong i-istorbo yun ha. Magkusa kang gumawa rito sa bahay. Okay, gets ko na. Pwede na ba ako bumalik sa pagtulog? Mamaya pa naman pala susunduin eh. Bago pa nakasagot si Phil, padapa nang bumalik sa kama ang binata. Tinabunan pa ng una ng ulo nito. Naiilang na lang si Phil na lumabas ng kwarto. Nakausap ko na si Ryan. Hindi daw pala siya nakatulog kagabi. Namamahay. Nagsabi na kung pwedeng maya-maya na siya babangon. Okay, sige. Naintindihan ko. Mamaya pa naman niya susunduin si Chloe. O paano? Alis na kami ha. Ingat kayo rito, mahal. Humalik lang sa pisngi ng asawa si Phil at sa bunso nilang anak bago umalis. Si Crisanta, naglinis muna ng bahay bago inayusan ng bunso at inihatid sa eskwelahan. Nagbilin pa siya sa guro nito na ang bayaw ang susundo rito. Ipinakita rin niya ang picture ng bayaw nito para alam nito ang itsura. Bago mag-alas 9, nagising na rin si Ryan. Kumain ka na lang dyan ah. Siya nga pala, bago mag-10 pumunta ka na sa school ni Chloe. Nabilin ko na doon na ikaw ang susundo kay Chloe ngayon. Sige te. Matapos ipaalala sa bayaw ang oras ng pagsundo nito sa anak, umarap na sa screen ng kanyang laptop si Crisanta. Si Ryan naman, muling naghanap ng makakain sa ref. Hindi niya pinansin ang nakatakip na ulam sa mesa. Pagkatapos kumain, nanood muna ng TV ang binata habang hinihintay ang oras ng pagsundo sa pamangkin. Ngunit dahil nawili sa panonood, hindi na niya namalayan ang oras. Pagtingin niya sa dingding, nakita niya sa orasan na 10:30 na. Bigla siyang napatayo at tumakbang palabas ng bahay. Ano ba yan? Nakakalimutan ko yung oras. Ba't kasi ako pa yung kailangan sumundo eh? Hindi ko tuloy malalaman yung ending nung pinapanood ko. Bad trip talaga oh. Pagdating sa eskwelahan, inip na ang guro at pamangkin sa paghihintay sa kanya. Wala rin kang ngiti-ngiti ang guro habang pinapasadahan siya ng tingin. Napansin din niya ang pagsasalubong ng kilay nito. Pasensya na po at nakakalimutan ko yung oras ng pagsundo sa bata eh. Halika na Chloe. Hindi naman na umimik ang guro at ibinigay na sa kanya ang gamit ng bata. Naiiling pa ito habang sinusundan sila ng tingin. Habang naglalakad, nun lang napansin ni Ryan na naka-boxer short lang siya at wala man lang damit. Lah, kaya pala gano'n na lang ang tingin sa akin ng babaeng yun. Napatingin naman sa kanya ang pamangkin sa bigla niyang pagtawa. Bilisan mo na maglakad. May gagawin pa ako eh. Nauna na siyang maglakad rito. Ang bata naman ay binilisan na rin ang paglalakad para makahabol sa kanya. Pagdating sa bahay, ibinabalang niya ang gamit ng pamangkin at binalikan ng panonood. Bandang 12:00 na nang lumapit sa kanya ang pamangkin at sinabing nagugutom na. Kumuha ka na lang ng pagkain sa rep. Huwag mo akong istorbohin sa panonood. Ito talaga oh. Tinitigan pa siya ng pamangkin bago ito tumalikod. Pumunta pa ito sa silid ng ina para tingnan ang ginagawa nito. Nang makitang abala ang ina sa trabaho, bumaba muli ang bata
at kumuha. Bumaba muli ang bata at kumuha na lang ng pagkain sa ref. Alauna na nang lumabas si Crisanta sa kwarto. Nakita niya ang anak sa kwarto na kumakain ng cookies. Nang tanungin niya ito bakit yun ang kinakain, nagugutom na raw ito at wala pang pagkain. Agad na pinuntahan ni Crisanta ang kusina. Wala pang ang sinaing at lutong ulam. Nasa lababo rin ang ginamit ng bayaw na plato at kubyertos. Nang silipin niya ang bayaw sa sala, nakataas pa ang mga paa nito habang nanonood ng TV. Tawa pa ng tawa ito habang nakakalat ang mga pinagbalatan ng pagkain na binili niyang baon para sa mga bata. Hindi niya napigilan na kumuyom ang mga kamao. Mabilis siyang nagsaing at nagbukas na lang ng dilata para makakain na kaagad sila mag-ina. Muli siyang bumalik sa kwarto at isinama ang anak. Sinabihan lang niya ito na huwag maingay habang nagtatrabaho siya. Namalayan na lang niyang nakatulog na ang anak sa kama. Nang matapos ang oras ng trabaho, lumabas si Crisanta. Wala na ang bayaw sa sala. Naiwang pa roon ang mga kalat. Maging sa kusina, nakatambak yung mga hugasin nito. Nabasa rin niya ang message ng guro ng anak na bakit wala pa ang sundo nito. Late din pala siya sa pagsundo kay Chloe. Ay nako. Nang hapon na dumating ang asawa, sinabi ni Crisanta ang mga ginawa ng kapatid nito. Baka hindi ka maniwala. Ayan kinuhanan ko ng picture. Halos pinagduldulan pa niya rito ang cellphone. Pangalawang araw pa lang ng kapatid mo sa bahay natin. Pero tingnan mo yung mga ginawa Pati pagsundo kay Chloe, late din. Ay kapatid mo ha. Ay nako. O sige, kakausapin ko si Ryan. Hindi ko papalampasin yung ginawa niya. Kinuusap nga ni Phil ang kapatid na nagmamaang-maangan pa nung una. Pero nung ipinakita niya yung mga picture, hindi na rin ito nagkaila pa. Ano ba? Para yan lang Ililigpit ko naman yan Tsaka ang damot naman niya. Bakit? Siya lang ba ang gumagastos rito? Parang pagkain lang Hindi madamot si Chris. Kaya lang, bakit naman pagkain ng mga bata yung nilantakan mo? Ibaon nila yung si eskwelahan Ano ka, bata? Hindi ko alam di sana nilagyan niya ng pangalan. Tapos late ka pang sumundo kay Chloe. Ano ba ginagawa mo kanina? Parang ilang minuto lang akong nahuli. Nagsumbong na kagad yung teacher na yon. Ang higpit naman niya. Ryan, umayos ka ha. Kung ayaw mong ako mismo magpalaya sa iyo sa bahay na to. Ayoko magkaproblema kami ng ate mo nang dahil lang sa iyo, no? Kita pa rin ang tinitimping inis kay Phil nang talikuran niya ang kapatid. Ayun, inausap ko na siya. Pasensya na daw sa nangyari. Hindi na daw yun mauulit. Pati ako humingi rin ng dispensa sa inasal ng kapatid ko. Wala ka namang kasalanan Yung may diferensya, yung kapatid mo. Bigyan pa natin siya ng isa pang pagkakataon. Baka magbago na rin siya. May magagawa ba ako? Kapatid mo pa rin yan. Kinausap ko na yung kaibigan ko na kung pwede ipasok sa gas station ng kapatid niya itong si Ryan. Kapag nakapasok na siya doon, tutulungan ko siyang maghanap ng bahay malapit doon. Gusto ko rin kasi siyang matutong tumayo sa sarili niyang paa Maganda nga yung plano mo. Baka kunin ko na lang muna yung isa kong pinsan para makakasama ni Chloe. Sa hapunan, tahimik lang sila. Hindi pa rin kasi mawala-wala ang inis ni Crisanta sa bayaw. Hindi niya ito tinatapunan ng tingin. Ate Chris, sorry nga pala sa nagawa ko Hindi na yung mauulit. Pangako yan. Okay lang. Huwag na lang sanang maulit na malit ka sa pagsundo kay Chloe sa eskwelahan. Tumango na lang si Ryan bago muli nitong tinutok ang atensyon sa pagkain. Ang binata na rin ang naglikpit ng pinagkainan nila ng gabing yon. Kinabukasan, nagulat pa si Crisanta na maagang bumangon ng bayaw.
ito na rin ang nagpresenta na maghahatid kay Chloe sa eskwelahan. Nagtaka naman si Crisanta kung bakit hindi pa ito bumabalik. Naisip na lang niya na baka nag-ikot-ikot muna ito. Hanggang sa dumating ang oras ng trabaho niya, hindi pa rin bumabalik ang bayaw. Dahil sa kaabalahan sa harap ng laptop, hindi na niya namalayan ang pagtunog ng cellphone sa ibabaw ng kama niya. Nang huminto siya sa ginagawa ay pasado 12:00 na. Noon lang niya naisipan na tingnan ang cellphone. Maraming missed call at tad-tad ng messages ang messenger niya. Halos manginig ang buong katawan at mawala ng kulay ang mukha niya. Ay naku, ang lalaking yun talaga. Tinakbo na niya palabas ng bahay hanggang eskwelahan ng anak. Naabutan niya ang anak na kumakain sa isang tabi habang nagkaklase ang guro sa pangtanghaling klase. Agad niyang nilapitan ng anak at niyakap. Naku, sorry nak. Kung natagalan ako ha. Ano, okay ka lang ba? Tumango naman ang bata at ngumiti sa kanya. Humingi rin siya ng paumanhin sa guro ng anak. Nagbigay din ng saloobin ng guro tungkol sa kanyang bayaw. Hindi daw nito nagustuhan ang ayos nito nang sunduin ng bata. Ay, pasensya na po talaga mama. Wala po kasi si Manang kaya pansamantala muna yung bayaw ko yung naghahatid sa anak ko. Maya-maya, umuwi na rin silang mag-ina. Dahil pakiwari ni Crisanta, nanghihina siya. Nagpa-deliver na lang si Crisanta ng pagkain nila mag-ina. Tinawagan rin niya ang asawa. Sinabi ni Phil na uuwi na rin ito kagad. Nasa malapit lang di umano ang kamiting nito at pwede na itong hindi bumalik sa opisina. Pagkaraan ng kalahating oras ay dumating na rin si Phil. Ano? Hindi pa ba umuwi si Ryan? Ay nako, wala pa. Pero wag na siyang makauwi-uwi rito. Oo, minahon ka na muna. Baka mamaya nagagalit na agad tayo may masama na palang nangyari sa kanya. Ang sabihin mo, baka naman siya lang. Tinawagan mo ba yung lalaking yon? Oo, pero hindi sinasagot Namumula na sa galit ang mukha ni Crisanta. Kahit anong gawin niya, hindi humuhupa ang nararamdaman niya. Si Phil naman ay palakad-lakad habang tinatawagan muli ang kapatid. Sumagot ka. Sumagot kang lintik ka. Una pa lang ayaw ko ng patiray niya kapatid mo Ikaw lang itong mapilit Oo na! Kasalanan ko na! Nahinto ang kanilang pagtatalo na may humintong tricycle sa tapat ng bahay nila. Lumapit si Phil sa may bintana at sinilip kung sino ang dumating. Yan na si Ryan. Gusto mo ba siyang harapin? Ay nako, ikaw na yung kumausap sa kapatid mo. Baka kung ano pang masabi ko dyan. Kilala mo naman ako kapag ganitong galit ako. Okay, sige. Dito ka na lang muna. Mabigat ang mga hakbang na lumabas ng kwarto si Phil. Madilim din ang anyo ng salubungin ng kapatid. Hoy, saan ka nang galing? Sa eskwela ni Chloe. Pagdating ko dun wala na yung bata Sa tingin mo kaya aabutan mo pa ng ganitong oras si Chloe? Anong oras na Nahuli lang naman ako ng 1 oras Sinungaling ka talaga Pasado 12:00 na nang sunduin ng ate mo si Chloe. Yun na nga lang ang gagawin mo Hindi mo pa magawa ng tama. At ano yung sinasabi ng guru na pumunta ka daw doon na naka-boxer shorts lang? Niwala ka daw pang itaas. Ano ba? Nag-iisip ka ba talaga, ha? Eskwelahan yun. Pupunta ka ng ganong ayos? Pasensya na kuya. Hindi na mauulit. Nakita kasi kami nung classmate ko nung college Nagkakwentuhan. Ayun nga, hindi ko namalayan yung oras. Diyan ka magaling sa mga mabababaw mong katwiran. At talagang hindi na mauulit. Kasi aalis ka na ngayon sa bahay na ito. Sige na, umalis ka na. Bumalik ka na sa probinsya. Kuya naman, sabi ko nga hindi na mauulit Maawa ka naman kuya. Pangako, hindi na mauulit yun. Magtitino na ako. Hindi na ako naniniwala pa. Malala ka na. Wala ka ng pag-asa. Anong sasabihin mo sa mga magulang natin ha? Ikaw na nga lang yung pwede kong asahan Ipagtatabuyan mo pa ako?
Para ka namang hindi kapatid niyan eh. Hoy, wag mo akong daanin sa pangungonsensya mo ha. Ikaw tong may problema. Ayaw mo magtino. Ayaw mong baguhin yung ugali mo. Eh kaya nga nangangako ko na babaguhin ko na yung sarili ko eh. Pangako kuya, huwag mo lang akong paalisin. Bigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon, please? Sige na. Lumut pa si Ryan sa harapan ng kapatid. Umiwas naman ng tingin si Phil rito. Yun ang eksenang naabutan ni Crisanta sa sala. Bumalik na lang ulit siya sa kanilang kwarto. Ano? Nadala ka na naman sa paawa ng kapatid mo? Yun agad ang ibinungad na tanong ni Crisanta nang pumasok ang asawa. Kapatid ko pa rin siya eh. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Lalo na ngayon na may sakit yung mga magulang namin. Hindi ko lang nababanggit sa'yo pero ilang beses nang inatake sa puso ang tatay namin dahil sa kanya eh. Kung pababalikin ko si Ryan sa amin, baka matuluyan na yung tatay namin. So ibig mong sabihin, hayaan mo na lang na tayo ang magsakripisyo at sumakit yung ulo ng dahilan sa kapatid mo, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Yung akin lang konting tiis pa. Gumagawa naman ako ng paraan eh. Hinahanapan ko na siya ng malilipatan na trabaho. Wala nga bayag yung kapatid mo eh. Walang buto, walang pusa. Numero 1 batugan. Baka 1 linggo pa lang yan nagtatrabaho umayaw na eh. Wag mo naman siyang agad husgahan. Hindi natin hawak ang kalooban niya. Malay mo naman sa pagkakataong yun magbago na siya. Ay naku, ewan ko sa'yo. Basta ako hindi na naniniwala na pwede pang magbago yung kapatid mo. Dahil ayaw makita ni Crisanta ang bayaw, hindi siya lumabas para magapunan. Kuya, si Ate Chris, hindi ba siya sasabay sa atin? Ayaw niyang sumabay. Sana naman ipakita mo sa ate mo yung sinasabi mong magbabago ka na. Oo naman kuya. Hingi din ako ng dispensa sa kanya. Marahan lang tumango si Phil. Sinabihan na rin niya ito na magligpit ng kanilang pinagkainan. Kinabukasan, nagulat si Crisanta nang makitang si Ryan ang nagluluto sa kusina. Ang aga mo yatang gumising ngayon. Anong meron? Wala naman ate. Gusto ko lang sanang makabawi sa inyo ni kuya. Talaga lang Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Patutunayan ko na nagbago na ako. Ay nako, wag puro salita lang. Mas maganda kung ipapakita mo na nagbago ka na nga. Gagawin ko yan te. Marunong din naman akong mahiya Tsaka ayoko nang magkagalit pa kayo ni kuya. Dalawa na nga lang kami magkapatid mag-aaway pa ba kami? Mabuti na kapag isip-isip ka na ng maayos ngayon. Ano nga pala yung niluluto mo? Tusino at hotdog. Sana okay lang kung nangialam na ako sa ref Okay lang naman Huwag mo na lang ulitin pakialaman yung mga pagkain ng mga bata. Binabaong kasi nila yun sa eskwelahan Oo nga te. Pasensya na rin doon Pangako hindi ko nagagawin yun. Tinalikuran na ni Crisanta ang bayaw. Pinunta na niya ang mga anak para gisingin. Nang araw na yon, maaga rin nagpunta si Ryan sa eskwelahan ni Chloe para sunduin ito. Napansin rin ni Crisanta na naging masinop at masipag na ang bayaw. Halos wala na nga siyang gawain sa bahay dahil inako na nito ng bayaw. Mukhang nagbago na nga talaga yung kapatid mo Sabi ko naman sa iyo matatauhan din yun. Hindi habang buhay lagi siyang sasandal sa atin. Kumusta nga pala yung trabaho na inaalok ng kaibigan mo sa kanya? Sabi ng kaibigan ko, maghintay lang daw sandali. May palis kasing isang trabahador sa isang gas station nila. Kaya si Ryan ang ipapalit niya. Okay daw dun kasi maraming paupahan. Hindi daw to mahirapan na maghanap ng matitiran. At higit sa lahat, malayo sa atin. Sinadya ko talaga yun. Mabuti naman kung ganon. Kahit sabihin natin na nagbabago na siya, mas gusto ko pa rin na malayo siya sa atin. Baka mamaya kasi
Malapit lang yung trabaho niya. Kapag nahirapan biglang umuwi dito sa atin. Minsan nga di ko maiwasan na sisihin yung mga magulang namin. Masyado kasi nilang binibiyan nung araw. Palibasa, maganda nung trabaho ng tatay namin kaya lahat ng gusto binibigay. Ikaw rin naman na-spoiled sa mga magulang niyo. Bakit responsable ka naman at masipag? Ewan ko. Baka depende rin talaga sa tao. Tama ka. Nasa ugali na talaga ng tao yan. Matuli na lumipas ang 1 linggo. Tuluyan na ngang nagbago si Ryan. Hindi na ito batugan katulad ng dati. Nawala na rin ang agam-agam sa dibdib ni Crisanta. Kung sakaling may iwan ito at ang mga bata. Sa 1 linggo na kasi ay sa opisina na ulit siya magtatrabaho. Hindi na ako mag-aalala kung sakali. Mukhang nagbago na talaga yung kapatid mo Natutuwa nga rin ako sa pagbabago niyang yun. Nagduda pa nga ako nung una pero 1 linggo na. Hindi na talaga bumalik yung dati niyang ugali. Dumating yung araw na papasok na sa opisina si Crisanta. Ang bayaw at anak na bunso lamang ang may iwan sa bahay. Nagbili na lang siya kay Ryan. Okay, Ti. Ako nang bahala sa bayad kay Chloe. Salamat Oh, ingat kayo rito. Kahit abala sa trabaho, lagi pa rin niyang kinukumusta ang mga bata, lalo na si Chloe. Lagi niya itong tinatanong kung nalilate pa ba si Ryan sa pagsundo dito. Sabi naman nito ay hindi na. Madalas din daw na maglaro sila nito. Araw yun ng linggo. Wala ang asawa at bayaw. Ang mga bata naman ay hinayaan muna niyang manood ng TV. Kasalukuyan siyang nasa garahe at naglilinis nang makakita siya ng mga basyo ng mga bote ng alak. Biglang kinutuban ng masama si Crisanta. Pagdating ng asawa at bayaw, agad niyang kinumpronta ang huli. Ano yung mga basyo na yan, ha? Yan ba, Te? Bote ng alak. Hindi mo ba alam? Hoy, wag mo akong pinipiloso po, ha? Alam kong bote yan ng alak. Yung gusto ko malaman kung umiinom ka rito sa bahay. Minsan lang naman, Te, kapag wala akong magawa. Minsan lang kamo? Ganyang karami? Naipon lang yung mga yan. Pero hindi ganyan karami ang iniinom ko sa isang araw. Wala akong pakialam kung ilang bote ng alak yung kaya mong inumin. Ang akin lang, bakit ka umiinom ng alak sa loob ng bahay ko? Sino nagbigay ng permiso sa'yo, ha? Pati ba naman pag inom ng alak, bawal na rin sa bahay na to? Wala akong pakialam kung araw-araw mo man gustong lumaklak ng alak. Basta wag lang dito sa bahay ko. Alam mo may mga kasama kang bata dito Nakikita ba ni Chloe na umiinom ka? 5 taon lang yung bata. Pinapakita mo yung masamang bisyo mo. Pasensya na, Te. Sige na, hindi na mauulit. Hindi ko naman alam na bawal pala yan Ay hindi na talaga dapat maulit. Dahil kung hindi, ako mismo magpapalaya sa iyo sa bahay na ito. Hindi na hinintay ni Crisanta na sumagot ang bayaw. Binirahan na niya kaagad ito ng talikod. Binalingan naman ni Ryan ang kapatid na tahimik lang habang pinagsasabihan siya ng asawa. Ang higpit naman ni Ate Chris, para yun lang. Intindihin mo na lang siya. Kahit ako nagagalit sa ginawa mo Ako nga hindi ko nagawang uminom dito dahil ayaw kong ipakita sa mga anak ko. Dapat tayo mga matatanda ang nagpapakita ng magandang halimbawa sa mga bata. Sige na kuya, pasensya na. Di na mauulit. Tinapik pa ni Phil ang balikat ng kapatid bago ito tinalikuran. Pinunta ni Phil ang asawa sa kusina. Naabutan niya itong nag-aayos na ng mga pagkain sa ref. Akala ko ba hindi na niya pakikialaman yung pagkain ng mga bata? Ayan wala na namang natira. Parang bata yung kapatid mo. Parang hindi 30 anyos mag-isip. Hayaan mo na. Pagkain lang naman yan Baka isipin pa niyan pinagdadamutan natin siya. Hayaan. Kaya namimihasa yan Konting tis na lang, mahal. Magkakatrabaho na siya at aalis na siya dito sa bahay natin. Ay nako, gasgas na yung linya na yan.
Sa sobrang inis, tinalikuran na ni Crisanta ang asawa. Naiiling naman na naiwan si Phil. Kala ko pa naman okay na. Hindi pa pala. Kinabukasan, nauna na si Phil at ang dalawang bata. Nagpaiwan naman si Crisanta. Balak niyang idaan muna si Chloe sa eskwelahan nito bago pumasok sa trabaho. Ako na maghatid kay Chloe, ate. Baka mahuli ka pa sa trabaho. Ako na maghatid. Kailangan ko rin kasing kausapin yung guru niya. Sigurado ka? Baka mahuli ka sa trabaho, ha? Mahirap pa naman makasakay kapag tanghali na. Okay lang. Ikaw na lang sumundo sa kanya mamaya. Inakay na ni Crisanta ang anak paalis. Habang papuntang eskwelahan, nagulat siya nang sabihin ng anak na bakit pa siya papasok pwede namang hindi na. Maglaro na lang daw sila. Aba, nagiging tamad ka na atang pumasok. Hindi maganda yung anak. At saka, nasa eskwelahan mga kalaro mo, diba? Pagdating sa eskwelahan, nagulat pa ang guro ng anak nang makita siyang kasama ni Chloe. Mas lalo siyang nagulat nang sabihin nito na matagal nang hindi pumapasok ang anak. Lalo pa siyang nagulantang nang idagdag nito na hindi pa sila nakakabayad ng monthly fee nila. Samantalang on time sila magbayad. Sinabi rin ng guro na hindi nila sila tinatawagan dahil sabi ng bayaw niya may sakit siya at hindi pwedeng istorbohin. Naisip daw nila na yun ang dahilan kung bakit hindi na nakakapasok ang bata. Makinig kayo. Hindi ko alam na matagal nang hindi pumapasok si Chloe sa eskwela. Wala akong sakit at yung bayad ay matagal na namin yung pinadala ng asawa ko sa bayaw ko. Naupo muna si Crisanta. Pakiramdam niya ay para siyang tatakasan ng ulirat sa mga revelasyong nalaman. Hindi na rin siya pumasok sa trabaho. Hinintay na lang niya na matapos ang klase ng anak. Buti na lang din kasi hindi rin nagpakita ang bayaw niya doon para sunduin ang anak. Hinayupak siya. Humanta siya sa akin. Magtutos kami mamaya. Pagdating ng bahay, hindi niya nadatnan ng bayaw. Pinapasok niya muna ang anak sa kwarto at pinanood ng TV. Lumabas siya ng bahay at nagpalakad-lakad. Isang matandang kapitbahay naman nila ang lumapit sa kanya at nagsumbong na kapag wala silang mag-asawa, kung sino-sino ang pumupunta roon at lumalabas daw ng mga lasing. Maraming salamat po, Lola, at ipinalam niyo sa akin yung mga nangyayari dito sa bahay namin. Magtutus po kami ngayon ng bayaw ko. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Crisanta na hinintay ang bayaw. Nasa kusina siya nang dumating ito kasama ng isang babae at lalaki. Nakaakbay pa ang bayaw sa babae habang naglalampungan. Narinig pa niyang sinabi ng kasamang lalaki kung puno daw ba yung ref. Oo naman, oh. Marami na naman pagkain. Masipag yung asawa ng kuya ko na mag-imbak ng pagkain dyan eh. Hindi niya alam, hindi mga anak niya lumalamon. Narinig niya rin na tinanong ng babae kung paano yung pamangkin nito. Nakakinis nga eh. Pinapasok pa ng hipag ko. Hayaan mo siyang maghintay doon. Hindi naman yung pababayaan ng teacher niya eh. Binuksan ng kasama nitong lalaki ang TV. Hindi na nakatiis si Crisanta na hindi lumabas. Pare-parehong nanlaki ang mga mata ng mga ito sa pagkakatitig sa kanya. Ate, akala ko nasa trabaho ka na. Anong ginagawa mo dito? Di ba ako dapat yung magtanong niyan? Anong ginagawa ng dalawang yan dito sa pamamahay ko? Ate, dinalaw lang nila ako. Papalis na rin sila. Ang kapal din naman ng pagmumukha mo, no? Batugan ka na nga, perwisyo pa yung dala mo sa pamamahay ko. Hoy, teka nga lang muna. Sumusobra ka na, ha? Bahay din to ng kuya ko. Kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan sa harap ng mga kaibigan ko. Ang lakas naman ng loob mo na pagsalitaan ako ng ganyan sa mismong pamamahay ko. Palamunin ka lang naman namin dito, ah. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Isama mo yung mga kaibigan mo na kasing kapal ng mukha mo ang mga pagmumukha nila. Hoy, babae, baka gusto mo makatikim sa akin ng sampal, ha? Sobra ka na. Wala kang karapatan na palisin ako rito, ha? Kung gusto mo, ikaw ang umalis sa bahay na to. Pinigilan pa ng babaeng kasama nito ang bayaw sa tangkang paglapit sa kanya. Huwag mo siya pigilan sa gusto niyang gawin.
Ano ha? Sasaktan mo ako? Sige, gawin mo! Ha! Ang tapang mo din, oh. Hoy, 3 kami laban sa'yo. Hindi mo kami kaya. Lahat ng kabustusan at mga pinagsasabi mo makakarating sa kuya mo. Sinisiguro kaya sa'yo. Bakit? Sa tingin mo maniniwala sa'yo ang kapatid ko? Alam naman niya na matagal na kumukulong dugo mo sa akin eh. Kapatid niya ako. Hindi niya ako kayang tiisin, tanda mo yan. Ha, talaga lang ha? Oo! Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Mga kasama, sige, kumuha kayo ng pagkain sa kusina. Bahay ko rin to, kaya ituring niyo tong bahay niyo rin to. Pare-parehong napatda ang tatlo nang ipakita niya ang cellphone. O Phil, narinig mo naman siguro lahat ng mga sinabi ng kapatid mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang mga ito. Ang dalawa nitong kasama ay walang paalam na umalis. Oh, ano pa ginagawa mo dito? Bakit hindi ka ba sumama sa kanila? Ate, sorry na. Hindi ko naman sinasadyang sabihin yun eh. Nadala lang ako. Ate, pakiusap naman oh. Wala ko ibang pupuntahan eh. Hindi ako nadadala sa ganyan oh. Hindi ako ang kuya mo na madaling maawa sa paawa effect mo. Tinalikuran na ito ni Crisanta pagkatapos. Kahit naririnig pa niya ang pagagulgol nito, hindi na niya ito nilingon. Maagang dumating ng araw na yun si Phil. Agad nitong tinanong ang kapatid. Kanina pa nagkukulong sa kwarto. Baka naman maawa ka na naman ha? Hindi ko na mapapalampas yung ginawa niya. Lalo na yung pagsalitaan ka ng ganon. Pinuntahan niya ni Phil ang kapatid sa kwarto nito. Makailang beses niya itong kinatok pero hindi nito binubuksan ang pinto. Napilitan na siyang puwersahin yon. Saktong pagbukas ng pinto, akmang iinumin na ng kapatid ang muriatik. Wag! Huwag mo ituloy yan! Agad na inagaw ni Phil ang hawak nitong muriatik. Magulgol naman ito ng iyak habang sapo ang ulo niya. Pabayaan mo na lang ako kuya. Total naman eh, wala namang kwenta sa'yo yung pagiging magkapatid natin eh. Hindi totoo yan, oh. Alam mong mahal kita. Ginagawa ko lang yung mga bagay na yun kasi gusto kitang matuto sa buhay. Hindi habang buhay nandito ako. Kami ni na tatay at nanay. Niyakap naman ito ni Phil. Yun ang nadatna ni Crisanta. Nagpupuyos naman ang kalooban na tumalikod siya. Hinintay na lang niya ang asawa sa kwarto nila. Hindi naglipas sandali, pumasok na rin ito. Ano? Nagpauto ka na naman sa kapatid mo? Ano bang pinagsasabi mo? Muntik na magpakamatay yung tao. Yung kapatid ko. Total, ayaw mo naman siyang umalis sa bahay na ito. Kami na lang ng mga bata ang aalis. Sino naman ang may sabi sa'yo na hindi ko siya paalisin? Tumitsyempo lang ako. Malapit na rin siya magkatrabaho. Nakakausap ko na yung kaibigan ko. Totoo ba yan? Kapag pati ikaw nagsisinungaling na rin ha, sinasabi ko sa iyo Phil, lalayas kami ng anak mo. Kahit anong pagpapakita ng kabutihan ng bayaw kay Christina, hindi na niya ito kinakausap pa. Sa maraming pagkakataon, malamig ang pakikitungo niya rito. Araw-araw niya rin kinukulit ang asawa kung kailan aalis ang kapatid nito. Nang araw na yon, maagang umuwi si Crisanta. Hindi niya muna sinundo ang anak sa kapitbahay. Pansamantala niya munang iniwan roon ang anak sa dalagang kapitbahay nila. Ito ang nagsundo sa anak at hapon na nila kinukuha. Nagbabayad na lang siya araw-araw rito. Dumiretso siya sa kusina at nagsali ng tubig sa pitsyel. Akmang iinumin niya na ito nang matigilan sa mataginting na pagtawa ng bayaw. Bagyang nakaawang ang pinto ng kwarto nito, kaya naririnig niyang may kausap ito. Ayoko nga magtrabaho dyan no. Sarap ng buhay ko dito eh. Bakit pa ako magpapakahirap eh, meron namang nagsusuporta sa akin. Hindi ako mababayaan ng kapatid ko. Pasikreto nga lang yung pagbibigay niya dahil sa bruhan niyang asawa eh. Bahay din to ng kapatid ko no. May karapatan din ako dito. Hindi ako mapipilit ang kahit na sino para magbanat ng buto. Hindi ako pinanganak para dun. Kuyumang kamao na umalis sa kinatatayuan si Christina. Pinuntahan na lang niya ang anak sa kapitbahay para iuwi. Sa hapunan, masayang ibinalita ni Phil yung tungkol sa trabaho na sinasabi nito sa pwedeng pasukan ni Ryan. O ayan, sa isang linggo pwede ka na mag-umpisa. May matutuluyan ka na rin doon. Kuya, di ba mahirap yung trabaho sa gas station?
Saka yung amoy nun. Baka magkasakit naman ako nun sa baga. Wala namang trabahong madali eh. Lahat ay nag-uumpisa sa mahirap at mababa. Kailangan mo na magtrabaho para maranasan mo kung paano kitain ang pera. Hindi ba pwede na ibang trabaho na lang, kuya? O sige, mamili ka. Yung trabaho o uuwi ka sa atin? Napatiim naman ng bagang si Ryan. Tumungo na lang siya para hindi makita sa mukha niya ang inis. Sa kwarto na mag-asawa, hindi maikakaila ang tuwa ni Christina sa naging desisyon nito. Tama lang ang ginawa mo, no? Sa tanda ba naman nun nakasandal pa sa'yo? Tama lang naman yun habang wala pa siyang trabaho. Dapat nun pa kasi natin siya pinaalis Aalis na nga, di ba? Ilang araw na lang naman magtatrabaho na siya. Hindi na nakipagtalo si Christina sa asawa. Ang mahalaga sa kanya, kapag umalis na ang bayaw niya, matatahimik na rin ang bahay nila. Nang sumunod na araw, hindi pumasok si Phil sa trabaho dahil sa sama ng pakiramdam. Inuwi na lang niya ang trabaho para kahit nasa bahay siya, nakakapagtrabaho pa rin siya. Bago umalis, sinadya pa ni Christina na paringgan ang bayaw na nasa malapit lang. Ang sipag mo talaga, no? Mga katulad mo dapat yung tinutularan Wala sa bukabularyo yung katamaran. Ay, siya nga pala. Pinagbiling ko na lang sa kapitbahay si Chloe, Bakit pa? Nandito naman ako Papasundo ko na lang kay Ryan mamaya. Ay, wag na. Kung hindi rin lang ikaw ang susundo, hayaan na lang natin yung kapitbayong sumundo kay Chloe. Ako na lang, Ate Chris, para makabawi naman ako sa'yo. Huwag ka nang mangialam pa. Matagal na akong walang tiwala sa'yo. Sinira mo na. Oo, tama na yan. Ang aga-aga mainit ang ulo mo. Ako nang bahala kay Chloe, okay? Tinapunan pa ng malamig na tingin ni Crisanta ang bayaw na mukhang maamong tupa na nakatingin sa kanya. Isang oras pa lang sa opisina si Crisanta, hindi na siya mapakali. Para siyang sinisilihan. Hindi niya maintindihan ang pagkabalisa na nararamdaman ng mga oras na yon. Baka stress lang ako. Sino ba naman ang hindi may stress sa taong yun? Ay, nako. Samantala, kung kailan malapit na ang oras ng pagsundo kay Chloe, saka naman nagpatawag ng Zoom meeting ang boss ni Phil. Naku, paano kaya ito? Sakto naman na bumungad si Ryan sa kwarto niya. Kuya, malapit na yung oras ng uwian ni Chloe. Oo nga sakto rin na nagpatawag ng meeting yung boss ko Paano kaya ito? Pwede mo bang tawagan yung kapitbahay natin, pakisabi na pakisundo mo na si Chloe? Bakit pa kuya nandito naman ako? Huwag ka namang abala pa ng ibang tao, ako na susundo kay Chloe. Sige. Salamat Wala yun kuya, ano ka ba? Nagmamadali nang lumabas ng bahay si Ryan para sunduin ang pamangkin. Nang masundo ang bata, malapit na sila sa bahay na makasalubong ni Ryan ng kaibigan. Niyaya siya nitong sumama. Chloe, ikaw na lang umuwi mag-isa May pupuntahan lang ako. Marunong ka na di bang umuwi mag-isa? Bago ka tumawid tumingin ka muna sa kaliwat kanan Tumango naman ang bata bago naglakad ng mag-isa. Si Ryan naman ay sumama na sa kaibigan. Hindi naman natuloy sa oras ng meeting kaya naisipan ni Phil na hintayin na lang sa labas ng gate nila ang anak at kapatid. Malayo pa lang ay tanaw na niyang naglalakad mag-isa si Chloe. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nang matanaw siya ng anak, kumuway pa ito bago tumakbo. Kasabay naman ng paparating na sasakyan. Anak, huwag kang tumawid! Hintayin mo ako dyan! Ngunit hindi siya pinakinggan ng anak. Tuloy-tuloy lang ito sa pagtakbo at pagtawid. Parang gustong pahintuin ni Phil ang oras ng mga sandaling yon. Kitang-kita niya kung paano mabangga ang maliit na katawan ng anak at pumailalim pa ito sa ilalim ng sasakyan. Chloe! Hindi! Anak ko! Ilang hakbang lang ang nagawa ni Phil sa paglapit sa anak. Siya pa ang kumuha rito sa ilalim ng sasakyan. Chloe! Anak! Tulungan niyo kami! Dali natin sa ospital si Chloe! Chloe!
Agad namang tumulong ang driver ng sasakyan. Dinala nila ito sa pinakamalapit na ospital. Samantala, halos mahimatay naman si Crisanta sa tawag na natanggap. Agad din siyang nagtungo sa ospital. Nangyari sa anak natin? Bakit nangyari to? Bigla na lang siyang tumawid eh. Pinipigilan ko siya. Maniwala ka. Hindi ko gusto yung nangyari. Ipaliwanag mo kung ano nangyari. Bakit nangyari to? Sa paputol-putol na salita, sinabi ni Phil sa asawa na ang kapatid ang sumundo. Hindi niya lang alam kung bakit mag-isang umuwi si Chloe. Dala ng galit at takot sa nangyari sa kanilang anak. Hindi na napigilan ni Crisanta ang matinding emosyon. Pinagbababayo niya sa dibdib at muka ang asawa. Hindi naman siya inawat nito. Tinanggap nito ang lahat ng pananakit niya. Bakit mo pinagkatiwala sa kanyang anak natin? Bakit? Bakit hindi ikaw sumundo kay Chloe? Kasalanan mo to! Kasalanan mo! Napalupasay na lang sa baldosa ng ospital si Crisanta habang walang tigil ang kanyang pagtangis. Niyakap naman siya ni Phil kahit pilit siyang nagpupumiglas. Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko naman kagustuhan yung nangyari. Kasalanan mo! Ikaw ang may kasalanan! Namumugto ang mga mata at tulala lang si Crisanta sa upuan. Si Phil naman ay palakad-lakad habang hinihintay nilang lumabas ang doktor sa OR. Kailangan kasing operahin ang napinsalang mga binti ng anak. Makaraan ng ilang oras na paghihintay, lumabas na rin ang doktor. Tila nagising si Crisanta nang makita ang doktor. Agad siyang lumapit at tinanong ito. Muli siyang napahagulgol nang marinig ang sinabi ng doktor. Kinailangan na putulin ang mga binti ng anak dahil nadurog ang mga ito. Hindi! Ang anak ko! Hindi! Si Phil naman, hindi mapigilan na suntukin ang dingding. Hindi niya inalintana ang sakit at pag-agos ng dugo mula rito. Pakiramdam niya, manhid ang buo niyang katawan maliban sa sobrang paninikip ng dibdib niya. Umaapaw sa galit ang kanyang puso. Ni hindi siya sinundan ng tingin ng asawa nang humakbang siyang paalis. Madilim na madilim ang kanyang anyo. Pag-uwi ni Ryan sa bahay, sinulubong kagad siya ng malakas na suntok ng kapatid. Bumulandra siya sa pader. Tigalgal naman na tiningnan niya ang kapatid. Noon lang kasi siya nito pinagbuhatan ng kamay. Kuya, bakit mo ako sinuntok? Kulang pa yan! Dapat sa'yo pinapatayan ni Malga! Pagkatapos kitang tanggapin sa bahay na ito, ito ba mapapala namin? Hayop ka talaga! Muli itong sinuntok ni Phil. Nagmamakaawa naman ito sa kanya habang nakataas sa mga kamay. Tama na kuya! Maawa ka! Ano bang kasalanan ko sa'yo? May gana ka pang umuwi rito? Ang kapal ng mukha mo! Simula ngayon sa araw na ito, hindi na kita kapatid! Wala akong kapatid na katulad mo! Ano ba kasi ang ginawa ko? May sinabi na naman ba sa'yo ang asawa mo? Gusto lang niya tayong pagawain eh! Gago! Animal! Gusto mong malaman kung anong ginawa mo, ha? Nasa ospital si Chloe. Agaw buhay! Kailangan putulin ang mga binti niya. Kasalanan mo kung bakit siya nasagasaan. Pinagkatiwala ko sa iyo si Chloe. Bakit mo siya hinayaang umuwing mag-isa? Ano? Hindi ko alam. O kuya, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Umalis ka na sa pamamahay ko. Ayaw na kitang makita kahit na kailan. Ayaw na kitang maging kapatid. Wala akong kapatid na masahol pa sa hayop. Kuya, patawarin mo ko. Huwag mo kong balisin makiusap. Wala ko ibang pupuntahan. Kuya! Kinaladkad ni Phil ang kapatid palabas ng kanilang gate. Diyan ka na babagay. Sa kalye. Huwag ka na magpapakita sa akin. Wala kang dadalhin na kahit na ano. Sige na! Umalis ka na!
Kinalampag pa ni Ryan ang gate at paulit-ulit na tinawag ang pangalan ng kapatid. Huminto lang siya nang mapansin na pinagtitinginan na siya ng mga kapitbahay. Hindi awa ang nakikita niya sa mga ito, kundi galit at paninisi sa kanya. Marahil alam na ng mga ito ang nangyari at siya rin ang sinisisi. Yuko ang ulo na umalis siya. Wala siyang pagpipilian kundi ang bumalik sa kanila. Tumagal pa ang mag-asawa ng ilang linggo sa ospital. Kailangan pa kasing obserbahan ang mga naputol na binti ng anak. Tila dinudurog ang puso ni Crisanta tuwing nagigising ang anak at umiiyak. Sana sa akin na lang nangyari ito, anak. Bakit sa'yo pa? Napakabata pa niya para maranasan ang lahat ng ito. Simula na nangyari ang aksidente, hindi na kinausap ni Christina ang asawa. Ramdam ni Phil na siya ang sinisisi nito. Lalo pa niyang nilawakan ng pangunawa rito. 2 buwan rin sa ospital ang anak nila. Hindi na pumapasok sa trabaho si Crisanta. Tanging si Phil na lang ang nagtatrabaho. Naging malamig na rin ang kanilang pagsasama. Isang hapon, pag-uwi ni Phil galing trabaho, wala siyang nadatnan sa bahay kundi isang sulat. Nanginginig ang mga kamay na binasa niya yon. Hanggat nakikita ka namin ng mga anak mo, hindi mawawala ang sugat at sakit na itinulot ng aksidente niyon. Hindi na natin may babalik ang dating samahan natin. Sinira na ito ng kapatid mo. Patawad. Hanggat kasama ka namin, hindi ko magagawa ang isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Ngayon pa lang, humihingi na ako ng kapatawaran sa gagawin ko. Hindi na napigilan ni Phil ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga mata. Doble ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Sa isang iglap, nawala na sa kanya ang pamilya niya. Umuwi na lang si Phil sa kanila. Naroon din ang kanyang kapatid na parang walang nangyari. Talaga bang wala ka ng pagbabago, ha? Hindi mo lang kita kinakitaan ng pagsisisi. Bakit ba ako naman yung sinisisi mo? Matagal nang tapos yun. Wala na tayong magagawa pa. Kaya tama na. Rinding-rindi na ako sa iyo eh. Bakit hindi ka nalang bumalik sa bahay nyo? Ay, oo nga pala. Iniwan ka na nga pala ng asawa at mga anak mo. Pagsisisihan mo rin ang lahat ng mga ginawa mong ito. Magsisisi ka! Ngumisi lang si Ryan bago naglakad palayo. Hindi na muna umalis si Phil. Nalulunod lang kasi siya ng labis na kalungkutan sa bahay nila kung babalik pa siya doon. Isang araw na rin niyang napapansin na hindi umaalis ang kapatid. Lagi lang itong nakakulong sa kwarto nito. Hindi na siya nakatiis na hindi ito puntahan. Ano bang ginagawa mo rito sa kwarto mo? At ilang araw ka nang hindi lumalabas? Pinag-aalala mo lang magulang natin eh. Nagulat pa si Phil nang makitang puro suka ang sahig ng kwarto nito. Baboy mo talaga. Pagkatapos mong magpakalango sa alak, dito ka pa magkakalat? Kuya, tulungan mo ako. Dali mo ako sa ospital. Ha? Anong nangyayari sa'yo? Tinanggal ni Phil ang kumot nito. Tatad ng sugat ang buo nitong katawan. Sobrang payat na rin ang katawan nito. Halos makita na ang mga buto. Hindi makapaniwala sa ilang araw lang na yon ay ganito na kagad ang naging itsura ng kapatid. Dinala na sa ospital ng araw na yon si Ryan pero pinalabas rin kinabukasan. Wala kasing makita mga doktor na sumuri rito na sakit nito. Binigyan lang sila ng mga gamot para sa sugat nito. Lalong lumalala ang kalagayan ng kapatid. Ilang espesyalista na rin ang kanilang nilapitan pero iisa lang ang sinasabi nila. Walang sakit ang kanyang kapatid. Di rin nila maipaliwanag ang totoong kalagayan nito. Hanggang merong nagsabi sa kanya na baka daw kinulam ang kapatid. Baka nga kulam yung nangyari sa kanya. Hindi doktor ang kailangan niya. Humingi sila ng tulong sa kakilalang albularyo sa kanilang lugar. Pero sinabi lang nito na matindi ang galit ng kung sino mang may gawa nun sa kanyang kapatid. Wala na raw itong magagawa dahil ayaw din daw makipag-ugnayan ng mangkukulam na gumawa nito sa kanyang kapatid.
Dalawa lang daw ang maaring dahilan. Patay na ang kumulam rito o mas malakas ang kulam nito at walang makakagamot na kahit na ano. Samantala, nagsindi naman ang itim na kandila si Crisanta sa ginawang altar. Naroon ang larawan ng kanyang lola. May ilang buwan na itong patay. Dinala nito sa hukay ang sumpa nito kay Ryan. Habang buhay ka na magdurusa, hanggat narito ang galit sa puso ko at tuwing makikita yung umiiyak na anak ko, mas doble ang hirap na dadanasin mo. Lingid kay Phil, may lahing mangkukulam si Crisanta. Ang lola nito ang huling mangkukulam ng kanilang pamilya. Nang iwan niya si Phil, umuwi sila sa kanyang lola para humingi ng tulong para maipagiganti ang nangyari sa kanyang anak. Hindi naman siya binigo ng kanyang lola. Higit pa sa kamatayan ng sumpang iginawad nito kay Ryan. Makalipas ang 1 taon, muling nakipagkita si Crisanta sa kanyang asawa. Kumusta kayo ng mga bata? Maayos naman ang kalagayan namin. Huwag ka mag-alala. Baka naman pwedeng bumalik na kayo sa akin. Sa bahay natin. Hindi na siguro muna sa ngayon. Hayaan mo munang maghilom ang sugat na ginawa ng kapatid mo. Akala mo ba ikaw lang nasaktan? Masakit din sa akin yung nangyari sa anak natin. Lalong mas masakit nang ilayo mo sila sa akin. Pakiramdam ko, pinaparusahan mo ko sa isang kasalanan na hindi ko namang ginusto eh. Tinanggalan mo rin ako ng karapatan bilang ama ng mga anak natin. Kung matindi ang galit mo kay Ryan, sana wag mo akong idamay. At sa tingin ko pinagbabayaran na ng kapatid ko yung mga nagawa niyang kasalanan. Bakit? Anong nangyayari sa kanya? Mas matindi pa sa kamatayan yung sinapit niya. Ilang beses na niyang hiniling na mamatay na siya. Sobrang hirap yung dinaranas niya ngayon. Walang kahit na sino mang doktor ang kaya magpagaling sa kanya. Ikinuwento ni Phil na nasa wheelchair na lang ang kapatid. Kumuha siya ng mag-aalaga rito. Sinabi rin niya na baka kinulam daw ang kapatid dahil ilang doktor na ang tumingin rito at walang makitang anumang sakit. Karma na siguro yung nangyari sa kanya. Siguro nga. O paano? Kailan kayo babalik ng mga bata sa akin? Hindi pa nga sa ngayon. Hanggat nariyan ang kapatid mo, mahirap mag-umpisa. Hanggang nakikita kong umiiyak yung anak natin, hindi mawawala ang galit sa dibdib ko. Naiintindihan naman kita eh. Gusto ko lang sabihin na handa akong maghintay kung kailan nyo balak umuwi sa bahay natin. Lagi lang ako nandun. Umasa pa rin si Phil na babalik din sa dati ang lahat. Dinalaw muna ni Phil ang kanyang kapatid ng araw na yon bago siya umuwi sa bahay niya. Baka ito na yung huling dadalaw ako sa'yo. Kailangan ko na rin kasing bumangon at bumalik sa dati kong buhay. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ka naman nila dito eh. Nandiyan pa naman yung mga magulang natin. Pero ako kasi, masakit alalahanin yung nangyari. At masakit rin na makita kita sa ganyang kalagayan. Kailangan ko rin kasing mamili eh. At pinili ko yung pamilya ko. Napatitig si Phil sa naglandas na luha sa mga mata ng kapatid. Hindi man ito makapagsalita ng maayos. Alam niyang naiintindihan siya nito. Paalam. Imposible man, umaasa pa rin akong gagaling ka. Niyakap ni Phil sa huling sandali ang kapatid niya. Bago siya tumalima at naglakad palayo. Malayo pa lang, nakita niya kagad na bukas ang ilaw ng bahay nila. Kinutubang kagad si Phil kaya dali-dali siyang pumasok sa loob. Naroon ang kanyang pamilya, nakangiting naghihintay sa kanya. Maluha-luha na nilapitan niya ang mga ito at niyakap. Alam niya na buo na ulit ang kanilang pamilya. Wakas.